Alam niyo po ba mga kapatid that when we give something to God, it is an act of worship. Naniniwala kayo doon na giving is an act of worship. That is why hindi lang naman yung pag-awit ang act of worship, hindi lang yung prayer ang act of worship, hindi lang yung pagkanta natin ang act of worship, but also when we give something to God, it can also be an act of worship. So, this morning, our sermon is about the widow's offering, giving your all to God. Now, let us look at the story, a true story that happened. It was not a parable, but it was a true story. Now, on verse 41, let us read it. Ang sabi dito, 1, 2, 3, sitting across from the temple treasury, he watched how the crowd dropped money into the treasury. Many rich people were putting in large sums. So, nandito po sila sa temple, no, mga kapatid, that nando sila doon sa worship. Now, during the worship, ay ito na, offering time na. So, tingnan niyo yung sabi dito. Sabi dito, Jesus was sitting across the temple treasury. So, look at the position of Jesus. No, he was seated across the treasury. So halimbawa, andyan yung yung hulugan ng ng offering ng tithes. So 12 po yung offering boxes na yan na parang trumpeta ang itsura niyan. So parang trumpeta, syempre metal 'yon. So kaya kapag halimbawa marami kang hinulog, tutunog 'yon. Yung mga mayayaman, talagang intentional, ang sabi dito, how the crowd dropped money into the treasury. So, many rich people were putting in large sums, but in other translation, many people were throwing large sums. So, ibig sabihin, ang pera naman nun, wala namang papel na pera nun puro mga coins puro metal. Kaya, pagka hinulog yan, nung mayayaman, talagang pinatutunog nila. Para malaman ng mga nandoon, oy, mayaman yun Kasi ang daming tunog Siguro kung halimbawa, 10 metal yun. Di ba, 10 coins yun. 10 tunog yun. Talagang iniisa-isa yan. Pak! 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 Talagang tunog na tunog. Si Jesus, intentionally, he was seated across. Now, ano ibig sabihin nito? What does it mean? This demonstrates that God observes not only our actions, but also the motives behind our giving. So, he watched. Ang sabi doon, he watched. Hindi lang sinabi, he saw. Kasi pag sinabing he saw, nakita. Pero yung he watched, binantayan. Di ba? Naintindihan niyo ba? Yun ang difference nun Binantayan ni Jesus yung pagbibigay ng mga tao. Kaya napansin ni Jesus na many rich people were putting in or throwing in large sums. Ano po ibig sabihin nito? Pinapakita nga dito na si Jesus o ang Diyos, kumbaga, tinitingnan niya hindi lang yung ating action but also the motives behind our giving. So nakikita ni Lord yung ating pagbibigay sa Kanya. Discipleship. True discipleship begins with realizing that God is always aware of our hearts, not just our hands. Ano pong ibig ko sabihin dito? Na ang Panginoon, nakikita niya, hindi lang yung ating puso, hindi lang yung ating kamay, kundi yung laman ng puso natin. Okay? He is aware of what is in our heart, not only in our hands. Now, alam po ninyo, meron akong kwento na narinig, na yung isang lalaki daw, papunta siya sa church. So, nung papunta niya sa church, meron siyang 2 envelope na prepare. Yung isang envelope, ang laman 1,000. Yung isang envelope, ang laman ay 10,000. Kasi yung 1,000, yun yung pang-offering niya. Yung 10,000, pambili niya ng cellphone. Okay. So, ang ginawa niya, nilagay sa isang bulsa, yung 1,000, yung kabilang bulsa, yung isang 10,000. Ngayon, yung offering time na, nalito siya. Ang naihulog niya doon sa box, yung envelope na 10,000. Yun yung nai-offering niya. Di punta siya ng SM, bibili ng cellphone. Pagdukot niya doon sa envelope, tuwa siya, may nakita siyang cellphone, di babayaran na niya, nakita niya, yung laman ng envelope
1,000. Sabi niya, pambihira. Nagkamali ako. Bakit? Talagang sising-sising siya. Gusto niya untog yung ulo niya. Pero sabi niya, di bale, kay Lord naman na ibigay yung 10,000. Pero nakausap sa kanya ang Holy Spirit. Hindi, 1,000 lang yung binigay mo. Ay, sino yun? Naisip, ay, Lord, 10,000 po yun. Sabi na, yung may narinig ulit, hindi, 1,000 lang. 10,000 po. Hindi, 1,000 lang kasi yung nasa puso mo. 1,000 lang yung halaga nung binigay mo. Naintindihan niyo ba? So, kung ano nasa puso mo eh. Kasi, sapilitan yung 10,000, sama ng loob niya eh. So, mga kapatid, look at this, no? The contrast in giving. So, Jesus highlighted the contrast between the rich and the poor widow. Now, ang sabi dito, they all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything. So look at the contrast. Yung mga mayayaman, they gave out of their wealth. Kumbaga, out of their surplus. Yung sa ibang salin, out of surplus. Pag sinabi nating surplus, yung sobra, di ba? Kasi surplus eh. Nagbigay yung mayayaman doon mula sa sobra sa kanila. Samantalang itong babaeng ito na widow, pag sinabi nating widow, balo. So, ito ay nagbigay ng ayon sa kanyang kahirapan. At ang sabi dito, she put in everything. Binigay niya lahat. So, ano ibig sabihin nito? Yung buong kayamanan niya, yun na yung binigay niya eh. Discipleship requires giving not only when it is convenient, but also when it is challenging. So, yung pagbibigay natin sa Diyos, hindi lang yung pagka-convenient sa atin kapag kalimbawa, matami kang sobra, o sige, makapagbigay nga, dami kong sobra, nakakakonsensya naman na ibibili ko to ng pangalawang cellphone o ng pang-10 sapatos. Maibigay nga kay Lord para naman at least indulhensya. Dami kong nagawang kasalanan eh. So, kaya now discipleship requires giving not only when it is convenient but also when it is challenging. So, true generosity, ang tunay na generosity, ang tunay na pagbibigay, mga kapatid, no? It is a byproduct of the discipleship or true discipleship. Pag sinabi natin discipleship, yung pagsunod natin sa Panginoon. So yung pagsunod natin sa Panginoon, ito ay nagbubunga ng tunay na pagbibigay or yung tunay na generosity. Pag sinabi natin generosity sa Tagalog ay yung pagiging mapagbigay, no? Because true discipleship demands surrender, sacrifice, and total commitment to our time, talent, and treasures. So mga kapatid, listen to this. When we give to God, when we are discipled, when we are true disciples of the Lord, we do not give only our time. We do not give only our talent, but we also give our treasures to God. Why? Bakit kailangan nating magbigay sa Lord ng time, talent, and treasure? Why? Because everything comes from God. Naunawaan natin, wala kang kakayahan o kapasidad o pag-aari na hindi galing sa Diyos. Yung iba hindi maka-amen na talagang parang, ba't ba ako naka-attend ngayon? So mga kapatid, no, lahat ng meron tayo galing sa Diyos. In fact, we are not owners of what we have. We are just managers of what we have. Lagi natin saksak sa isip natin na hindi natin pag-aari yung meron tayo. Tayo ay pinagkatiwalaan lang. Naunawaan po ninyo. Kaya halimbawa, may pera ka. Sabi mo, Lord, tulungan nyo nga po paano ko po gagamitin yung pera nyo. Hindi yung pera ko. Pera ni Lord yan eh. Naunawaan natin, yung business mo, hindi mo business yan. Business ni Lord yan. Yang trabaho mo, pinagkatiwala lang ni Lord sa iyo yan. Yan talino mo, pinagkatiwala lang ni Lord sa iyo yan. Kaya kung nagtatrabaho ka, ang si Lord ang nagpapasweldo sa iyo. Pinapadaan lang niya sa boss mo. Kaya kung halimbawa gusto mo humingi ng increase, Lord, bigyan niyo naman ako ng increase. Huwag mong awayin yung boss mo. Naintindihan natin, kay Lord ka humingi ng increase. Now, paano dapat magbigay ang isang Kristiyano? So, basahin po natin yung 2 Korinto 8:1 hanggang 7. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia.
dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit, sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Tingnan po ninyo, itong passage na ito, grabe, punong-puno ito ng katuruan. Dahil ito'y totoong pangyayari, tingnan po niyo, sabi ni Apostol Pablo, yung mga kapatiran natin sa Macedonia, grabe ang dinanas niyan. Sobra, sabi niyan, hindi lang kahirapan kung hindi matinding kahirapan. Sa English, extreme poverty. Kumbaga, poorest of the poor itong mga taong ito sa Macedonia. At sabi diyan, mahigpit yung pagsubok, matindi, sobra yung pagsubok na dinanas nila. Isipin nyo na siguro dumanas yan ng taggutom, ng tagtuyot, yun ang naranasan nila. Pero tingnan ninyo yung sumunod. Ngunit, sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Look at the attitude, look at the attitude. Grabe tong passage na to eh. Na hirap na nga sa buhay, pero nagbigay pa rin ng masayang-masaya at bukas ang palad sa pagbibigay. Tingnan niyo verse 3. Sila'y kusang loob na hindi pa pinilit ni Pablo na, kasi ang ano dito, parang sinasabi ni Pablo, wag na kayong magbigay. Kasi naiintindihan ni Lord, kasi hirap na hirap kayo. Sobrang hirap nyo na nga, wala na kayong halos makain eh. Pero tingnan niyo, kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. At tingnan nyo, alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Tingnan niyo, grabe no? Nagpumilit pa na, sige na, sige na. Wag mo kaming i-deprive ng privilege na makatulong. Tingnan po ninyo, hindi naging hadlang yung sobrang kahirapan dito sa mga taga-Macedonia para magbigay sa gawain ng Diyos. Naintindihan po ninyo mga kapatid. Kaya iba sabihin, Pastor, saka na ako magbibigay kapag may increase na yung sweldo ko. Pagka halimbawa, medyo nabili ko na yung gusto ko, saka na ako magbibigay kay Lord. Pag nabili ko na yung cellphone ko, kailangan ko saka na ako magbibigay kapag nakabayad na ako ng tuition fee. Iba sa ating, ganun ang pag-iisip, di ba? Saka na ako bibigay kay Lord pag nabili ko na yung dream na sapatos ko. Kapag nakapag-Jollibee kami, saka na ako magbibigay. Kumbaga, uubusin muna yung lahat ng nasa isip, bibilin muna, sa kapag may natira, saka magbibigay. Kagaya nitong mga mayayaman na nagbigay, they gave out of their surplus. Naintindihan niyo mga kapatid. Kaya ito malaking malaking matinding lesson ito para sa lahat ng anak ng Diyos eh. So matinding lesson ito para sa atin. Sabi dito, ito no, ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. So ibig sabihin, the reason why they were able to give because they gave themselves first to God. Naunuhan niyo? Binigay muna ni sarili nila kasi kung hindi mo ibibigay ang sarili mo sa Diyos una, hindi ka talaga makakapagbigay ng kung ano yung meron sa iyo. Hindi ka makakapagbigay ng time, ng talent, ng treasure kasi hindi mo pa na ibibigay yung sarili mo sa Diyos eh. Yung panahon mo, iisip po, parang nakakatamad namang magpunta ng church, nakakatamad namang magbasa ng Bible, nakakatamad mag-pray. Kasi iniisip mo, yung panahon mo sa'yo. Nakalimutan mo yung panahon galing sa Diyos. Your time is from God. Pero if you will give yourself to God first, yung time, talent, and treasure, madali mong magamit kay Lord yan eh. Hindi ka na makikipagdebate pa kay Lord na, Lord, saka na. Tingnan po ninyo, no? Pangalawa, the complete dependence on God. Tingnan yung verses 43 to 44. Basahin natin. 1, 2, 3. Summoning his disciples, he said to them, truly, I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. For they all gave out of their surplus, but she, out of her poverty, has put in everything she had, all she had to live on. Grabe, no?
tingnan po ninyo, magkano ba yung ibinigay ng widow? According to this, no, sa Tagalog daw, dalawang kusing. Dalawang kusing. Ano ba yung kusing? Yung kusing po, mga kapatid, no, yung mga sinaunang pera na kalahating sentimo. Siguro sa panahon natin ngayon, sabihin natin, 10 piso. Dalawang 10 piso yung inihulog ng babae. At sang sabi doon, she put in everything she had. Yun na yung kayamanan niya eh. Yung dalawang 10 piso na yun eh. Yun ang kayamanan niya. Naunawaan po ninyo. Mga kapatid, madaling magbigay sa Panginoon kung marami kang pera. Pero kung halimbawa, ito, sabihin na, 20 pesos lang pala yung binigay eh. 20 pesos nga, pero yan na yung buong kabuhayan na niya yon. Buong pag-aari na niya yon. Wala na siyang natira. Naunawaan po natin, no? So, the widow's offering reflects her complete reliance on God. Para sinasabi, Lord, ibibigay ko po ito, todo na to, Lord, bahala na po kayo sa akin. She gave everything she had, trusting God to provide for her future. Yun parang, Lord, ipinagkakatiwala ko po sa inyo yung aking kinabukasan. Ito po, i-offer ko na sa inyo lahat. Panginoon, bahala na po kayo sa akin. So, in discipleship, we are called to trust God fully, embracing a life of radical faith. Pag sinabi nating radical faith, yung bang Panginoon, pinagkakatiwala ko po sa iyo lahat, buong buo, yung buhay ko, yung pag-aaral ko, yung business ko, yung pamilya ko, yung future ko, yung ambition ko, Lord, todo na po. Binibigay ko na sa inyo, bahala na po kayo kung ano pong gusto nyong gawin sa buhay ko, Lord, I'm willing to obey. Naintindihan niyo ba? That is radical faith. And as disciples of the Lord, we rely on God for everything just as the widow did. Alam niyo, isa sa mga favorite mga heroes of the faith, si Paul Yonggi-cho, the pastor of the largest Christian church located in South Korea. So, nung nagpapatayo si Paul Yonggi-cho ng simbahan sa South Korea, tinamaan sila ng matinding inflation. So, ibig sabihin, nagkaroon ng taghirap sa South Korea during the time na nagpapatayo sila ng simbahan. So, natigil yung pagpapatayo ng simbahan. So, ang nangyari po, nagkulang ng budget kasi nga tinamaan ng inflation. So, ano po ang ginawa nitong si Paul Yonggi-cho? Ang sabi ni Paul Yonggi-cho, mga kapatid, matitigil yung ating pagpapatayo ng simbahan dahil wala na tayong budget. Pero kung gusto nyo magbigay kayo. Alam po nyo, meron dalawang yung mag-asawa na mahirap. Ang ginawa nila, ang sabi nung lalaki dito sa babae, ibigay natin yung ating rice bowl saka yung ating chopsticks. Ang sabi nung babae, saan tayo kakain? Sabi nung lalaki, may papel naman eh. Sa papel tayo kumain. Anong gagamitin natin na chopsticks? May kamay naman tayo. Kamay na lang ang gamitin natin. I-donate natin sa church itong chopsticks saka yung bowl. Na pumalat kayo doon sa congregation. Nung dinonate na nung mag-asawa ito, yung kanilang kayamanan na chopsticks saka bowl, merong isang mayaman doon na na-convict. Ang sabi niya, sige, babayaran ko na lang yung chopsticks at yung bowl na yan ng $1,000. Isoli nyo na lang doon sa mag-asawa. Alam nyo, nagkaroon ng breakthrough. At mismo itong si Paul Yonggi-cho, ang sabi niya doon sa asawa niya, darling, ibenta natin yung bahay natin. At yung mapagbebentahan, i-donate natin sa church. Makitira na lang tayo sa nanay mo. So, ganun ang ginawa. Bumaha talaga. Nagkaroon ng breakthrough at yung funds dumating at nakapagpatayo sila, napatapos nila yung church. Yung Yoido Full Gospel Church became the largest Christian church in the world. Okay? Now, pangatlo, the call to selfless sacrifice. Verse 44, basahin natin, for they all gave out of their surplus, but she out of her poverty has put in everything she had, all she had to live on.
So, ano ibig sabihin nito? The widow's act of giving is a reflection of what discipleship entails. Selflessness and sacrifice. So, yung discipleship o yung pagsunod natin sa Diyos, kasi discipleship is following God, following the commands of God. That is discipleship. So, if you are not following the commands of God, you are not living your life with Jesus Christ as the center of your life, you are not a disciple. You are just a believer, but you are not a disciple. Ang tanong, are you a disciple or just a believer? Ang sabi ng Bible, go and make disciples. Hindi lang sinabi sa Matthew 28:19 and 20 na go and make believers. Naunawaan po natin. So, if you are a disciple, there must be selflessness and sacrifice. So, Marcos 8:34 hanggang 35. Basahin po natin. Pagkatapos, tinawag niya ang mga tao, pati na ang mga tagasunod niya, at pinalapit sa kanya, sinabi sa kanila, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat unahin ang sarili. Dapat ay handa niyang harapin kahit ang kamatayan. Alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ano po ibig sabihin nito mga kapatid? No? Na mabigat po itong verse na to. Ibig sabihin, lagi mong hinahanap yung sarili mo. Lagi na lang na, kumbaga yung iba, saka na ako attend sa church, hahanapin ko muna yung sarili ko. Yan tanong, makikita mo kaya yung sarili mo? Ang sabi dito, ang sino mang gustong sumunod sa akin, hindi dapat unahin ang sarili. Dapat handa siyang harapin ng kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay, mawawalan nito. Kung hinahanap mo yung sarili mo, lagi mong inuuna yung sarili mo, hindi mo matatagpuan yan. Mawawalan ka ng buhay. Kasi lagi mong inuuna yung ikaw yung sarili mo, yung pagiging makasarili mo. Laging sinusunod mo yung gusto mo. You are so selfish, self-centered. Kung selfish ka at self-centered ka, I'm telling you, you will lose your life. Matigas ang ulo mo, rebelde ka Hindi ka marunong sumunod sa Diyos. Pero kung ikaw, marunong ka sumunod sa Diyos, and you are God-centered, Christ-centered, that is the time that you will find true life. Yun ang sabi ni Jesus dito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa magandang balita, the gospel, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Naunawaan po natin mga kapatid. Merong isang tula akong nakita na tinagalog ko po ito. Ang sabi diyan, hayaan mo akong magbigay. Basahin po natin. Hindi ko alam kung gaano pa ako katagal na mabubuhay. Ngunit habang may oras pa, Panginoon, hayaan mo akong magbigay ng kaunting ginhawa sa nangangailangan sa pamamagitan ng ngiti, kumpas, mabuting salita, panahon o gawa. At hayaan mo akong gawin ng anumang makakaya upang mapagaan ang kalagayan ng aking kapwa. Gusto ko lamang gampanan ng aking bahagi upang iangat ang pagod at nahahapong puso, upang ang mga luha ay mapalitan ng ngiti, nang sa gayon ay hindi masayang ang aking buhay. Hindi mahalaga kung gaano pa katagal ako mabubuhay, basta't makapagbigay at magbigay at magbigay. Naunawaan po na yung mga kapatid. Ang ganda nung tula, di ba? Kasi Acts 20:35 na it is more blessed to give than to receive. Because if you give and give and give and give, you will be blessed and blessed and blessed by God. Naunawaan po natin. Yung iba, bakit kaya ako, ang tagal ko ng Christian, pero parang wala akong achievement. Bakit para wala akong nararating? 5 years ago, ganito na ako After 5 years, ganito pa rin ako. Bakit? Ang tanong, are you giving your time, your talent, and treasure to God? Naunawaan natin, umaasenso ba yung pagkakristyano mo? Nararanasan mo ba yung Matthew 6:33 na ang sabi doon, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Napakasimple niyang Matthew 6:33, but that is my life verse. Unahin mo ang Panginoon at ang panggawa ng kanyang katwiran at lahat ng bagay idadagdag niya sa iyo. Naranasan ko po yan. Do you give your visitors your leftovers? Halimbawa, sino yung mahilig magpapunta ng bisita sa bahay? Alam ko, iba sa inyo dito, tuntua kayo pag may bisita kayo. Ang tanong, yung ba mga bisita nyo, pinapakain nyo ng tira-tira? Pinapakain nyo ng pangat? Ano yung pangat? Pangatlong init?
O ibinibili nyo ng pagkain, ino-order nyo na, uy, maka-order nga, ako, darating si ganito, darating si pare, si mare, darating yung mga, yung mga anak ko, darating yung mga kapitbahay, nakakahiya na, pakakainin ko ng pangat. Sino sa inyo nagpapakain ng tira-tira sa mga bisita ninyo? Na, uy, sarap niya na, pangatlong init na yan. Meron ba sa inyo na ganung mag-isip na, uy, pakiubos nga yung tira namin. Buti lang, dumating kayo. 1 linggo na to sa rep, nang mabawasan naman yung laman ng rep namin. Meron bang ganun sa inyo? Wala, di ba? Anong pinapakain nyo? Fresh. The best. Kasi ayaw nyo mapulaan. Ang tanong, do you give God your leftovers? Lord, pasensya na po kayo. Ito lang ang natira sa sweldo ko na 20,000. Alam nyo naman, Lord, ang dami kong pinagkagastusan, Lord. Bumili pa ako ng bagong kutsara, bagong tinidor. Bumili ko ng mga bagong trophy, Lord. Bumili ko, Lord, ng bagong mesa, bagong silya, kasi may mga bisita nga Lord, bumili po ako ng bagong sapatos kasi yung pangatlong sapatos ko sira na. Lord, bumili po kasi, nag-Jollibee po kami nung pamilya ko. Last time na nag-Jollibee kami, hindi ako nasarapan, kaya nag-Jollibee uli kami. Lord, ito na lang po natin ako sa sweldo ko na 20,200. Lord, pagpasensyahan nyo na po, galing naman po sa puso ko itong 200 na to. Tanggapin nyo na po. Sige na po. Meron bang ganun sa atin? Meron daw. Anong sabi dito sa bilang 18:29? Kailangan ng aking bahagi ang pinakamagandang parte sa lahat ng ibibigay ninyo. Yun ang sabi ng Panginoon. Yung ibibigay nyo, yung the best. Huwag nyo akong bibigyan ng tira-tira. Because God deserves the best. Tama ba? God deserves the best. Hindi yung tira-tira ang ibibigay mo. Yung sa time mo, ibibigay mo kay Lord, yung kapag yung nagawa mo na lahat, nakapamasyal ka na sa lahat, napuntahan mo na lahat ng gusto mo, tapos pagod na pagod ka, sabi mo, Lord, 10 minutes, Lord, 10 minutes, sige po, magbabasa ako ng Bible, 10 minutes. At sana po, Lord, mangusap po kayo, Lord. Sa loob ng 10 minuto, mangusap po kayo, maiyak po ako sa prayer ko, Lord. Lord, pagod na pagod po ako, kagigimik. May konti pa po akong time, makapag-practice nga sa praise team. Pagod na pagod po ako sa overtime sige po, pupunta po ako, Lord, sa praise team, sa practice, kahit po 30 minutes, makahabol ako. Makapag-usher, Lord, sa Sunday, kahit na pagod po ako. Meron bang ganun? Meron. Pero nakakahiya, di ba? Kasi binigay mo kay Lord yung tira-tira. Now, in life application, mga kapatid, in life application, depend on God completely. Sabihin, magtiwala ka sa Panginoon. Umasa ka sa Panginoon. Buong buhay mo, iasa mo sa Panginoon. Pangalawa, invest in God's kingdom sacrificially. Pag sinabing invest, gumugol ka ng panahon. Magbigay ka ng panahon ng may pagsasakripisyo. Si Jesus nga nag-sacrifice sa cross, di ba? He sacrificed His life on the cross just to give us salvation. Tama ba? He sacrificed Himself on the cross just to give us eternal life. Tapos ibibigay mo kay Lord, tira-tira. So you invest in God's kingdom sacrificially. Pangatlo, serve with a humble heart. Maglingkod ka ng may bababang puso, okay? Mapagpakumbaba. Pang-apat, commit your all to God. Ipagkatiwala mo kay Lord lahat ng meron sa'yo, your past, present, and future. Sabi mo, Lord, bahala na po kayo sa akin, Lord, yung aking ambisyon, yung pamilya ko, yung trabaho ko, yung pag-aaral ko. Lord, I commit everything to you, Lord. Whatever your will is, Lord, I will obey you. Ang sabi dito, imitate Jesus in submission to the Father. You submit yourself to God. Kagaya ng pag-submit ni Jesus sa Father, itong babae na ito, nag-submit din siya kay Jesus, sa Diyos. Tayo din ganon. Imitate Jesus in submission to the Father. Submit your all to God. Submit your time, your talent, your treasure, your past, present, and future to God, in the hands of God. And then, prepare to give to God according to your heart, not according to your hands. Ibig sabihin, ihanda mo yung pagbibigay mo sa Diyos ng ayon sa puso. Hindi lang ayon sa laman ng kamay mo, kundi ayon sa laman ng puso. Alam niyo ba yung pagbibigay natin, yung talaga according to heart yun Kaya pag sinabi mo, halimbawa sabihin natin, ito,
madaanan ko ng sandali yung pagbibigay ng 10%. Ito, I'm talking to the baptized. Yung mga hindi baptized, what I will say now is not for you. Yung mga baptized members natin, lalo na yung matatagal na uma-attend, more than a year, more than 2 years. But until now, hindi pa rin kayo nakaka-move on sa pagbibigay ng 10%. Alam nyo ba, yung ibinibigay ninyo na below 10%, alam ng Lord, yun ang laman ng puso mo eh. Yun lang ang laman ng puso mo. Kasi hindi ka magbibigay sa Diyos ng wala sa puso eh. Halimbawa, sino yung nagmamahal sa atin sa asawa, sa anak, sa best friend? Hindi ka nagbibigay sa asawa mo, sa best friend mo, ng mga tira-tira, di ba? Lalo na kung mahal mo, ibibigay mo yan yung the best. Kasi gusto mong makita yung ngiti, di ba? Pag binigay mo at nakita yung, wow, di ba, tuwan-tuwa? Pag nakita mo yung ngiti, tuwan-tuwa, di ba? Tuwan-tuwa ka rin. Pag nireregaluhan ko si Pastora Malu at tuwan-tuwa siya, tuwan-tuwa ako, pero pagka binigyan ko siya at hindi nakangiti, masama loob ko eh. Sabi ko, ang bihira, hindi nagustuhan yung binigay ko. Siguro talagang dodoblehin ko nga. So, hindi ba, kapag ka hindi nagustuhan nung binigyan mo yung regalo mo, di ba, masama ang loob mo? Tama ba? Malungkot ka. Gusto mo napapangiti yung binibigyan mo. Eto, yung bang binibigay natin na below 10% kay Lord, sa palagay nyo, napapangiti nyo si Lord. So, mga kapatid, no? And then, live by faith, not by sight. Mabuhay ka according sa faith. Hindi according sa nakikita mo, kundi according sa pananampalataya na meron ka. Naunawaan po natin, live by faith, not by sight. At pinakahuli, embrace the cost of discipleship. So, ibig sabihin, discipleship is not easy. Tatapatin ko kayo. Following God is not easy. Following Satan, that is easy. Ulitin ko ha. Following God is not easy, but following Satan is easy. Kaya lang, it is easy to follow Satan, you will end up in hell. It is not easy to follow God, but in the end, you will end up in heaven. Bakit hindi madaling sumunod sa Diyos? Bakit? It is because we are living in a sinful world. We are living in a sinful society, and we are also sinful. So, when you follow God, para kang lumalangoy against the current of water. Parang, hindi ba, yung tubig, papunta rito, lumalangoy ka pasalungat. Naunawaan po natin bakit? Ang takbo ng mundo, makasalanan. Ang takbo ng anak ng Diyos, laban sa kasalanan. That's why it's not easy to follow God. Naintindihan nyo ba? Pero you must follow God, even if it is difficult. Through the help of the Holy Spirit, through the grace of God, we can do it. Through the power of the Holy Spirit, we can follow God. Not our own strength, but in the strength of God. Kaya nga, Ephesians chapter 6, verse 10, be strong in the Lord and in His mighty power so that you can follow God. Naunawaan natin mga kapatid, sa sarili mo, hindi mo kayang sumunod sa Diyos. Pero sa tulong ng Panginoon, you can follow God and you will end up in heaven. Ayaw mong nahihirapan, sige, okay lang. Sumunod ka sa demonyo. You will end up in hell. Naunawaan natin mga kapatid. So, embrace the cost of discipleship. Now, alam po ninyo, nitong Thursday, we had the privilege, me and Pastora Malu, to go to Seda Hotel. Ano meron sa Seda Hotel? Ano po yan, mga kapatid? Yung launching ng CSB Bible version sa Pilipinas. And it's a great privilege for me to be one of the organizers and one of the top 20 influencers in the Philippines to promote Christian Standard Bible in the Philippines. So, ang mga kasama ko po dyan, yan, sila Pastor Arnold Magtibay, si Pastor Nelson Verona, Vice President ng Bethel, Pastor Al Termolo, Pastor Ray Isaac, and Pastor Hiram. And then, nung nasa table na kami, sabi ko, Pastor Hiram, pakikwento mo nga sa kanila, kinuwento mo sa akin. Alin yun? Yung sa widows? Oo, kako, ganda nun. O, kinuwento niya. Alam po niyo, nung pandemic, alam natin, nagsara mga simbahan, di ba? Kauupan nilang nila sa isang mall dito sa So, binanggit niya doon sa grupo namin yung mall. Di ko nakabanggitin sa inyo kanong mall. So, nung nagpagawa sila ng worth umabot ng 12 million yung renovation, biglang nag-lockdown. Magkano ang upa nila doon sa per month? 600,000. Can you imagine 600,000 per month? Nagsara for 2 years. Umabot ang utang nila 17 million. For 2 years. Kwentahin niyo 600,000 sa loob ng 2 taon. 17 million yung utang nila. Kinukulit sila noong
may-ari, bayaran. Sila naman nakikiusap na, kumbaga, babaan yung upa or bawasan yung upa. Pero sabi ng may-ari ng mall, ay hindi, kailangan bayaran niya. So, laki ng problema ni Pastor Hiram. Paano nila babayaran? Yung 17 million. Hindi nga umaattend. Wala nga church, sarado eh. Walang income yung church. Nakakontrata sila. So, hindi pwedeng putulin yung contract kasi breach of contract, ididemanda sila ng mall. So, pray ng pray sila, pray ng pray. Until one time, sabi ng Lord sa kanya, bigyan mo yung mga widows. So, ang ginawa niya, binigbibigyan niya yung mga widows. Sabi ko, magkano binigyan niya? 3,000 isa? Ano yun? Sa pera ng church? Hindi, pastor, pera namin mag-asawa yun. So, kwentahin ninyo, 17 widows times 3,000 times 3,000 is 51,000. Nung naibigyan niya yung mga widows ng 53,000, after a few days, sumulat yung mall owner sa kanila. Anong sabi ng mall owner? We are waiving your debts completely. Burado yung 17 million na utang. Wala silang babayaran. Zero. Natuto lang sumunod si Pastor Hiram. Nabigyan mo yung mga widows, nangusap ang Holy Spirit sa kanya, bigyan mo yung mga widows ng sarili lang pera, 53,000. Ang ipinalit ni Lord, 17 million. Naintindihan niyo ba? That is what you call a miracle of obedience. Naintindihan niyo ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Lastly, sacrificial giving to God will be replaced by 100-fold blessing. Basahin natin itong sa Marcos 10:29-30. Sinabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga bukid dahil sa akin at dahil sa magandang balita. Ang hindi makakatanggap ng 100 ulit ay ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina at mga anak at mga bukid na may mga pag-uusig at sa darating na panahon ay walang hanggang buhay. So tingnan po ninyo, no? Ibig sabihin, tingnan nyo, sabi dito, walang taong nag-iwan. Ibig sabihin, walang taong nagsakripisyo sa paglilingkod sa Diyos na nawalan ng bahay, kapatid, anak, mga babae na. So, walang sino man na nagsakripisyo sa paglilingkod sa Diyos na hindi pinagpala ng Diyos ng 100 times. Are you listening? Kaya kung ikaw naglilingkod ka sa Panginoon at sasabihin mo na nagsakripisyo po ako pero Panginoon, alam ko po, hindi po sayang yung pagsasakripisyo ko sa inyo. Pinangako ni Lord eh. Nagsakripisyo dahil sa akin at sa magandang balita. Ibig sabihin, nagsakripisyo ka sa paglilingkod sa Diyos at sa pamamahagi ng gospel. So if you are sacrificing everything to serve God and to share the gospel, ang sabi dito, 100 doble ang ibabalik sa iyo ni Lord. Ang sabi, sa panahong ito sa panahong ito, ng mga bahay, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina at mga anak, mga bukid at may mga pag-uusig. At sa darating na panahon, ay walang hanggang buhay. Naunawaan po natin. So, if we give to the Lord, if we sacrifice to God, our time, our talent, our treasure, God will bless us back in return 100 folds. Amen? May nalugi ba sa paglilingkod sa Diyos? Wala. Tubo ka pa eh. Naunawaan po natin. If you really want to be blessed by God, you serve God sacrificially. You give to God your time, your talent, your treasures, and God will bless you back 100 times in return. Let us pray. O Panginoon, dalangin po namin, Lord, na sa umagang ito, O Diyos, narinig po namin ang mensahe po ninyo. Dalangin po namin, Panginoon, O God, Lord, kausapin niyo po ang bawat isa, Panginoon. Kausapin niyo po, Lord, ang bawat isa, na turuan niyo po, ipagkatiwala sa inyong lahat. Ipaunawa po ninyo, Panginoon, na bilang mga disipulo, bilang mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo, matuto po kaming magkaloob sa inyo ng buong buo. Time, talent, treasures.
in order to glorify your name. And we know that if we do that, we will be blessed in return. Because you are pleased. Ikaw ay natutuwa kapag kami naglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon. I pray, God, that this message will make a breakthrough in the lives of all the baptized disciples here. Magkaroon ng breakthrough sa isip, sa puso ng bawat isa, lalo na yung nasa gitna ng kahirapan. Lalo na yung mga hindi umaasenso ang buhay. Lalo na, Panginoon, yung walang mga achievement sa kanilang Christian life. I pray that this message will make a breakthrough in their lives. Thank you, God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord.